makikita ba natin ang lahat ng tatlong miyembro ng Trinity sa langit? Bago isalang-alang kung talagang makikita natin ang Diyos Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, kailangan nating itatag na sila ay tatlong persona nang walang masyadong malalim na pagsasaliksik sa doktrina ng Trinidad. Kailangan nating maunawaan na ang Ama ay hindi ang parehong persona bilang ang Anak. Ang Anak ay hindi ang parehong persona bilang ang Banal na Espiritu, at ang Banal na Espiritu ay hindi ang parehong persona bilang ang Ama. Hindi sila tatlong Diyos. Sila ay tatlong natatanging persona. Ngunit silang lahat ay iisang Diyos. Bawat isa ay may kalooban, kayang magsalita, kayang magmahal at iba pa. At ito ay mga pagpapakita ng pagkapersona. Ang mga ito ay nasa ganap na perpektong pagkakaisa na binubuo ng isang sangkap. Sila ay magkakasamang walang hanggan, magkakasamang magkapantay, at magkakasamang makapangyarihan. Kung aalisin man ang isa sa tatlo, wala ng Diyos. Kaya sa langit, may tatlong persona. Pero makikita ba talaga natin sila? Ang pahayag 4:3-6 ay nagbibigay sa atin ng paglalarawan ng langit at ang trono na inuokupahan ng Diyos at ng Kordero. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. May isang bagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Tila dagat na salamin na sinlinaw na kristal. Dahil ang Diyos ay naninirahan sa di matitigan na liwanag at isa na walang sino mang nakakita o nakakakita, unang Timoteo 6:16, ang Diyos ay inilalarawan sa mga tuntunin ng sinasalamin na ningning ng mga mahalagang bato. Sinasabi ng unang Korinto 2:9, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Dahil sa kabanalan ng Diyos, maaaring hindi natin kailanman makikita ang Kanyang muka, ngunit muli ito ay haka-haka. Sinasabi sa atin ng pahayag 5:6 na sa langit, ang Kordero ay nakatayo sa gitna ng trono at may mga paglalarawan sa Kanya na nakadamit ng maningning na puti. Yamang ang Kordero ay kumakatawan kay Kristo Jesus at alam nating nakita siya ng mga mata ng tao pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli at pagkaluwalhati. Tila makatwirang isipin na sa langit makikita natin ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mismong likas na katangian ng kanyang pagkatao ay nagagawang kumilos ayon sa kalooban at magkaroon ng iba't ibang anyo. Nang mabautismo si Jesus, ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalapati. Mateo 3:13-17. Sa Pentecostes, ang Banal na Espiritu ay sinamahan ng isang malakas na dumadagundong na ingay at nakita bilang mga dilang apoy. Gawa 2:1-4. Maaaring hindi posible na makita ang Banal na Espiritu maliban kung pipiliin niyang ipakita ang kanyang sarili sa ilang anyo. Ngunit iyon ay haka-haka. Ang mga mortal lamang ang walang kakayahang maunawaan ang mga kababalaghan ng langit. Ito ay ganap na hindi natin kayang unawain. Ano man ang itsura ng langit, ito ay higit na hihigit sa ating pinakamalupit na imahinasyon. Ang alam lang natin ay sasambahin natin ang ating dakilang Diyos at puno ng paghanga na siya ay namatay upang iligtas ang mga makasalanan. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.